Dr. Romano, because we invited her to share her experience. Maganda kasi maging case study itong nangyari sa Moonwalk National High School. Nagkaroon ng stabbing incident sa loob po ng classroom. Nagkatakbuhan po, lumabas ang ibang mga teacher, nagkaroon ng soko, nagkaroon ng yung inquest, tapos nagkaroon po ng investigation. Good afternoon po sa lahat, especially po kay Senator Win Gatchalian. Actually, ang Moonwalk National High School po ay merong 3,977 students. Meron din po siyang AM and PM session. At dahil under construction po ang school, kinakailangang matapos po kami ng before 6 p.m. Kaya po, nagkaroon po kami ng CSW, completed staff work. Kaya po ang class schedule po ng AM session ay hanggang 6 to 11:40, samantalang ang PM session naman po ay 12 to 5:40. Okay. Nung March 26 nga, ng second period na po, ay nagkaroon ng stabbing incident sa loob po ng classroom. Yung male student namin, na-stab niya po yung female student namin. Prior po dun sa attack, yung victim po, saka yung kanyang friend had reported to our teacher, uh, guidance designate, na who was teaching in the room adjacent to the room of the victim, na yung victim po ay na pong yung suspect was in a possession of a knife. Concerned for the safety of the student, Ma'am Odibillas immediately proceeded to the classroom, as permission to the teacher. Si Ma'am Asuelo po, actually si Ma'am Asuelo po ay stage 4 cancer survivor at may sakit sa puso, na nung araw na yon ay nag-substitute lamang po sa absent na teacher. Okay? Nung tinawag na po ni Ma'am ng guidance designate yung perpetrator or yung CICL, tumayo po siya. Pagkatapos po, lumapit po siya kay ma'am, pero hindi niya po, sa paglapit niya po na yon, ang akala po ng aming guidance designate ay, kasi tinawag niya po yung bata eh, halika dito anak, kakausapin lang kita. Para pong ganun po yung sinabi niya. And then, pagtayo po ng bata, meron na po pala siyang knife, kitchen knife, na dala-dala niya galing sa bahay nila. At biglang, pagtayo niya po, ang alam po ni teacher ay nasa likod niya yung bata. Nakita na, sabi niya po sa akin, biglang dun sa harapan niya, bigla na lang pong ang tingin niya ay nagsinusuntok. Nung sinusuntok na po, dahil wala naman pong blood doon sa nangyari. Okay? Doon po sa classroom. So, humingi na rin po ng tulong. Nagsisigaw na rin po sa paghingi ng tulong yung aking teacher. Kasi biglaan po yung nangyayari. Mabuti na lang po nandoon ang aming watchman na 3, kasi kumukuha po sila ng chairs dahil meron kaming magiging program nung araw na yon. So, bigla pong dumating ang nagkatakbuhan po, lumabas ang ibang mga teacher. Nung dumating po yung watchman namin, inano niya po yung bata na bitawan, nakita niya yung kutsilyo, bitawan mo yan, at naagaw niya po yung kutsilyo sa bata, na ipin down ng isang watchman. Then after po nun, ay itinakbo na po namin siya sa hospital. So, yung pangyayari po ay wala pang seconds lang po yung nangyari. Pagkatapos yung lahat-lahat po, wala pa pong 2 minutes.
According din po yan sa CCTV footage. Masyado pong mabilis yung mga pangyayari. So pagkatapos po nun, ano po yung ginawa? Yung in response po dun sa nangyari, ah pinapunta na po sa hospital gamit ng aming ELO kasi po matagal yung ambulance, pero malapit lang po yung OSPAR 2 sa Parañaque. Malapit lang po sa school namin. Pagkatapos po noon, yung mga bata po na nandun sa klase na yon, pinababa po sa clinic para mabigyan ng para makausap, mabigyan ng psychosocial first aid ng teacher namin, ng guidance designate. Actually, wala po kaming guidance counselor, pero meron po kaming guidance designate every grade level from grade 7 to grade 12. Pero nagtuturo din po sila. So, ibig sabihin, mga 3 to 4 lang po ang loads nila, pero 3 hours po sila sa tungkol sa guidance. So, hindi po lahat ng time, ang ibig sabihin is nandoon po yung si guidance designate. Magkatapos po noon, nagkaroon pa ng dumating ang mga PNP at tinawagan ko muna po yung parent ng dalawa. Pagkatapos po, nakausap ko pa po yung CICL. Nakausap ko pa rin po yung parent ng victim. Sabi ko po sa parent ng victim ay sinabi niya po sa akin na alam na niya yung na may nangyari ng pag-aaway ng dalawa, parang gano'n. At siya ay sasaksak. Kasi ko bakit hindi niya po siya pumunta sa akin. Malapit lang naman yung trabaho niya sa school, actually walking distance. Sana sinabi niya sa akin para kahit papano ay naisaayos agad. Oh, so pagkatapos po noon, siyempre po asikasuhin ko po rin yung mga teacher kasi po nagkaroon ng SOCO, nagkaroon ng tapos yung inquest. Dahil po sa kalagayan ni teacher, kailangan ko rin silang asikasuhin maliban po doon sa perpetrator o saka dun sa family din ng victim. So after nun, dumating po ang aming, tinawagan ko po ang SDS namin para humingi ng tulong at ang sabi ko po ay kailangan ko ng abogado. Okay naman po, nagpadala po ang aming City Hall ng abogado para i-guide kami sa mga ganung pangyayari. Tapos nagkaroon po ng investigation, ganun po. Hanggang sa iniisip po namin, tapos nagkaroon kami ng psychosocial intervention dahil wala naman po kaming registered na counselor. Tinulungan din po kami ng division office kung saan kami hihingi ng tulong. Yung po, meron po sa Parañaque na 2 registered counselor. 2 lang po. Sa dami ng school, 47 school, 2 lang po ang aming registered counselor. So hiningi ko po ang tulong nila at nung after ng incident po, nawala po, nag-declare po ako ng ADM, Alternative Delivery Mode. So sa bahay lang po sila at meron lang po silang gagawin. So pagkatapos po nun, dumating naman po yon. Then tinulungan din po kami ng regional office ng psychometrician at psychiatrist para po sa mga bata at sa mga teachers. Then hanggang ngayon po meron pa rin pong hindi pa po, meron pang 3 bata na kailangan naming subaybayan kasi meron pong hindi nagsasalita. Ngayon po, okay na rin po yung dun sa family. Siyempre, kailangan ko po rin siyang puntahan, magbigay ng kaunting tulong. Kaya naisip ko, ano ba yung lapses ng school? So, siyempre po, nagmi-meeting kami. So, unang-una po, sa dami ng estudyante, at meron po akong 11 na watchmen, hindi po security guard, watchmen. So, iba po yung training ng security guard sa watchmen. Sa tingin ko, isa po yun. Na dapat meron talagang pong security guard. And then, nagkaroon po kami ng mga seminars na sinasabi sa amin
mga ano na hindi kami iwasan yung paggamit ng mga metal detector, yung mga ganun po. Ibig sabihin kasi mayroon pong batas para po sa mga bata na ano to? Ah, yung meron po kaming DepEd Order number 32 series of 2019, yung Child Rights Education. So kailangan maging child sensitive at hindi dapat makakapanakit sa kanilang dignidad. Meron po kaming DepEd Order number 40 series of 2012. Binibigyan din ang karapatan ng mga bata sa proteksyon laban sa pag-aabuso. Kabilang yung hindi mapang-abusong search. Ang anumang uri ng inspection ay dapat na may presensya ng guro o guidance counselor. Hindi mapang na para maisagawa ito na may respeto sa karapatan ng bata. Ang ibig kong sabihin dito, marami po siyang mga nakalagay na ganun, samantalang yung tao po namin ay kakaunti lang naman po. Kung lalabas po ay 2,000 at papasok ang 2,000 sa loob lamang po ng 20 to 30 minutes, hindi po talaga kami, hanggang random checking lang po talaga ang ginagawa namin. Kasi po hindi po talaga siya sasapat. So, yun po. Doon naman po sa mga teacher na sinasabi, may kanya-kanya po tayong paraan kasi ng pagtanggap o doon kung ano man yung insidente, kung paano mo siya, merong nasi-shock. Di po ba? Merong gagawa ka agad na maisaayos ang lahat ng ginawa. So, dito po sa ano na to, ang nakita ko po yung security kailangan para po sa mga bata. Tapos yung sa guidance, tapos kailangan guided po talaga sila ng guidance counselor. Hindi po ng kung sinong teacher na pwedeng magturo ng values education. Kasi kahit sino po eh. So ibig sabihin dapat po specialized doon para na ililid yung bata. Nililid din yung mga teacher. So ganun po siguro yung nakikita ko na kailangan. Bakit po meron din po kami mga teacher na meron din doon na register pero ayaw niya pong mag maging counselor. Bakit po? Maaari po yung sweldo kasi teacher one lang yon. Tapos yung responsibility po napakalaki. Siguro isa rin po yon na dapat bigyan pansin. Ah, mahirap po kasi ngayon iba na ang sa dami ng karapatan ng bata, ang mga teacher din po ay natatakot na. Sa dami po ng karapatan ng bata, hindi ka pwedeng magsalita ng nakakasakit sa kanyang damdamin. So, dapat din po siguro na poprotektahan din ang teacher para po nakakagawa. Okay naman po yung positive discipline, pero sa bahay po, di po ba? Kailangan meron din hawak, meron din karapatan si teacher na disiplinahin yung bata. Pero dapat po ma-define yun. Ano yung mga pwede pong gawin ni teacher kung merong mga ganitong mga pangyayari. Kasi po minsan po, uh, actually, ang Moonwalk National High School po ay pinagmamalaki ko dahil sa 5 taon. Sa 5 taon ko po doon, wala naman po kaming cases of bullying. Mababait po yung mga bata, disiplinado naman po. Kaya talagang nawindang ako dito dahil sa pangyayari na to. Dahil wala po talaga eh. Kung para nga daw po siyang private school kasi tahimik, hindi siya masyadong, dahil halos po lahat ng classroom, ay lahat po ng room ay classroom na dahil sa dami ng bata. Meron lang kaming 56 room. So, merong pang maga, merong pang hapon. Pagkatapos nila, labas na sila, pasok naman ng iba. Kaya po siguro walang masyadong wala po talagang kaso. Kaya po ito ay talagang nakita ko rin po, sabi ko po yung CICL po na wala po sa mukha. Napakagandang bata. Kala mo babae. So, ibig sabihin, sa pag-ano po namin, sa pag-iimbestiga, dati na po pala silang, elementary pa lang, nag-aaway na po pala silang dalawa. Ayun po, pero hindi po namin alam, wala pong nagre-report sa amin na meron pong nangyaring ganon. Kaya talagang,
ang hirap talagang ano po yung pangyayari na yan. At siyempre po, pare-parehas din lang naman po. Ayaw ko pong may ano doon, yung Moonwalk National High School ay ganyan po. Kasi kung tutuusin kahit po sinong pumasok sa Moonwalk National High School, makikita nyo po, hindi po magulo ang school. Sa totoo lang po. Meron pong mga bumisita na sa Moonwalk National High School, di po ba? Hindi po eh. Kaya po, yun po, hindi mo pwedeng sabihin na gano'n, na ang bata ay parang nakita ko pa po yung loner, mas mahirap po pala eh. Kasi yung bata is loner, wala po siyang kaibigan. Siya po ang walang kaibigan, nandun lang po siya sa isang tabi. So maaaring ganun po, siguro hindi ko po siguro hindi niya nasasabi or nung huli ko siyang nakausap, ang sabi niya palagi na lang, palagi na lang, palagi. Yun lang ang sinasabi niya po sa akin. Inamin niya rin po na dala-dala niya dinala niya galing sa bahay. Pero nandun din naman po ang investigador, sinubukan po nila yung kutsilyo na ilagay sa notebook o sa libro, pinakita nila sa akin, wala po. Kailangang malapit na malapit po ang yung may hawak ng metal detector para para talagang ma-detect. So yun po. So dapat po siguro yun lang po siguro ang nakikita kong ah yung mga batas na may kinalaman na dapat po siguro yung sa kultura din ng Pilipino. Ibig ko sabihin yung paggalang nawawala na po kasi yun eh. Parang noon, nung mga una pa po akong yung mga teacher, parang ang mga bata, di po pa palaging good morning ma'am, parang ganun. Ngayon po nawawala po, kaya po siguro tama po yung sinabi ninyo, Senator, yung GMRC. Actually, hindi lang po sa elementary, dapat po din sa secondary. Napakahalaga po nun. Yung paggalang, lalo na sa mga kaibigan, especially sa pagmamahal sa pamilya, yung mga ganun pong mga pagmamahal sa kapwa, kailangang maituro po. Hindi po natin kailangan yung mga subject na hihirap na hindi naman po ginagamit sa buhay ng tao. Kung hindi po ang na-realize ko po talaga yung kagandahang asal kung paano ka magiging mabuting tao. Yung po siguro ang number one na kailangang ituro sa ating mga mag-aaral. Salamat po. Thank you. Kaya nga ho na binalikan natin yung implementation ng GMRC kasi that's grades 1 to grade 12, no? Tapos separate subject siya from grade 1 to grade 6. Kaya para talagang ma-emphasize yung pagtuturo ng magandang asal. Diyan kasi nag-uumpisa eh. At during their hearing, talagang lumalabas na dahil nga ito ay nakapasok sa ibang subjects, hindi siya natuturo ng mabuti, hindi na-emphasize. No? Again, yan lang ang only subject sa bansa natin na legislated. No? Ganun ka-importante yung tingin ng mga mambabatas sa pagtuturo ng GMRC. So, balikan ko lang ng konti, Dr. Romano, at maraming salamat sa narration mo kanina. Uh, Sabi mo kanina, you have 3,900 plus students. Uh, 77 students. Yung eskwelahan nyo ba mayroong CCTV? Pakigamit lang yung mic, please. Meron po. Actually, sa hallway po, apat lang naman po yun. One, lahat po ng floor meron po. Pero wala pong classroom. Wala po sa classroom. Nakakatulong ba ang CCTV? Ay, opo. Kasi kung merong mga pangyayari, makikita mo po kaagad kasi nasa principal's office po yun. Okay. Yung CCTV, kaya nakabantay ka po. Fourth floor po yun. Sino ang bumili ng CCTV? Kami po galing po sa MOOE. Sa initiative ng eskwelahan niya? Opo, opo. Okay. And then nasabi niyo rin kanina, meron kayong 11 na watchmen? Opo. Mga, ano ito, mga tanod? Galing po yan sa City Hall po.
Okay. Okay. Bakit ang daming watchmen? 11. Kasi po 24 hours po ang duty po, ang kailangan po umiikot po sila. Mm-mm. So kulang pa po So yun actually. parang tatlo kada, Mm-mm. parang apat kada shift, parang ganyan. Opo, hindi, meron din pong Sabado at Linggo eh. Hindi po pwedeng walang tao. Okay. Okay. Ganun po. Kaya lang po, nung araw na yon, dapat po 8 sila. Naging 5 lang po sila kasi meron pong God seminar sa City Hall, yung 3. Itong watchman provided to ng Sa City Hall. City po, sa City po. Lahat ba ng eskwelahan sa Parañaque mayroong watchman? Yes po. Okay. Meron Paid po. by the local government. Opo. Okay. And then sabi niyo rin kanina na meron ko yung 4 na guidance designate. 6 po bale. 6 na guidance designate. Opo. At itong 6 na guidance designate, siya ang nag-aalaga sa 3,900 plus students. Opo. Okay. And then, nasabi niyo rin kanina na wala namang reported incidents Opo. about bullying in your school. Opo. At itong particular case na ito, hindi rin na-report. Hindi rin po. Pero nalaman namin sa mga report na matagal na rin silang merong parang alitan. Hindi po namin siya kasi kinausap po namin yung mga bata. Yung iba po sa mga sinasabi po sa report ay hindi naman po namin na confirm. Ibig sabihin, yun lang po ang sinabi ng mga bata sa amin. Kasi po ilang araw din po kaming nag-investigate nagtanong sa mga bata, sa ano. Ang sinasabi po nila na nag-away yung dalawa pero hindi naman po kasi sa school. Toko, alam ba ng bata kung sino itong 6 na guidance designate? Opo, alam po nila by grade level po. By grade level Kasi po, yung baka grade 7 po. Baka may issue na hindi nila alam kaya hindi sila Hindi po, sa simula pa lang po may orientation po kami. Mm-mm. Bawat grade level, pinapakilala lahat ng teacher, guidance counselor. Kaya rin lahat nung po. nangyari na itong incident, Oh. nag-report siya kaagad kay Ma'am Opo, yung po yung kanyang guidance designate po. kay Ma'am Odivillas. Opo, Kay siya Ma'am po. Odivillas. Siya po yung guidance designate ng grade 8. No. In your opinion ba sakto yung 6 na guidance designate for a 3,009, sabihin na natin 4,000. Sapat na ba siya? Actually, ang sa DepEd po, pagkakaalam ko, every 500 students dapat merong guidance. So malaki designated, yung pagkukulang. Malaking pagkukulang. Kung mayroon pong guidance counselor dapat po. correct. Hindi, pag ang tama ba for every 500 students, Opo. isang guidance designate. Actually, dapat po guidance counselor. Kasi yung designate po, meron po silang teaching load. Correct, tama. But ilan ang ratio ng ilan guidance designate? Kasi hindi talaga natin kaya ng guidance counselor. Opo. Talagang may shortage tayo no? Opo. So in the meantime, ang ginagawa natin guidance designate. Designate po. Ilan ang ratio? Ilan estudyante para sa isang guidance 500. designate? Ano ba? First 1,000, one guidance. Another 500, another one guidance. Okay. Ayun po, sabi niya po. Sige po, Dr. De La Cruz, go ahead. As per DepEd Service Manual po, first 1,000 is one guidance advocate. And exceeding of it, another 500, we could designate another one guidance advocate. For every 1,000 students, one. Opo, So, presumably. so in other words, itong 4,000 na students, sarado ko na 4,000, sakto lang siya. Tama? Maaari po, pero ang magiging suliranin po dyan, Mr. Chairman, yung guidance advocate po ay merong teaching load na 4 hours. So 2 oras lang po makakapunta sa guidance center itong guidance advocate. Whereas kung ang nandun po ay isang guidance counselor na may salary grade 16. Ito po yung gusto ko sabihin, if I may. Dati na po namin pinaglalaban to sa Youth Formation Division. Ang guidance counselor po, nandoble ang lisensya. Bago ka maging guidance counselor, meron pong lisensya. Magti-teacher ka, meron pa rin pong lisensya. So 2 po ang magiging lisensya niyan para makapasok sa paaralan.
And yet, ang salary grade po niyan ay salary grade 16. Sa paaralan ko po sa Manila, I have 5,500 students, 180 teachers. Dalawa po ang licensed guidance counselors ko. Pero teacher 1 po. Master teacher 2. Ayaw po nilang maging guidance counselor kasi po madedegrade pa yung sweldo nila sa 16. So ang laki po ng problema. Pag ikaw ay naging guidance counselor, hanggang retirement mo, kung hindi ka magiging PSDS, yun na ang sweldo mo. Whereas, kung magiging master teacher 2 ka, gaya po nung licensed guidance teachers ko ngayon, guidance counselor, MT2, salary grade 19. Kahit ano pong pakiusap ko, ma'am, pumunta ka sa guidance center. Pupunta po yun 2 oras lang. So ang kanyang designation ay guidance advocate. 2 oras lang po siya maaari sa guidance center dahil yung 4 na oras niya po ay kailangang may teaching load. Yun po ang number 1 naming suliranin sa paaralan. Gusto ko nga po mainggit kay ma'am kasi po 6. Sa Rojas High School po, isa lang ang aking guidance advocate at may teaching load pa. Kaya po ang mga curriculum chairs ko at mga head teachers, sila po ang nagiging guidance advocate. Pila-pila po, kasama na po ang pagiging librarian dahil po tinanggal po under DepEd Order number 2 yung administrative task. Okay. If I may add, Mr. Chairman, ang suliranin po ng mga paaralan, ako po ay nagsasalita bilang Pangulo ng National Association of Public Secondary School Heads Incorporated. Kasama ko po yung 2 mga member ko. Una-una po mapalad ako. Pinapakita ko po kay Attorney Guro. Meron din po ako niyan. Ito nasa cellphone ko. Mapalad ako na unahan ko po yung estudyante mag-upload. Sampalan po sa loob ng paaralan. Nakausap ko kaagad. Dahil meron po tayong mga student leaders. Meron pa nga pong video, if I may. Yung sex orgy nila, i-upload pa. Sabi ko, por Diyos por Santo. A grade 7 student having a sex orgy with 2 or 3 male student. Sabi ko, ang kapal na mukha nyo, ipopost nyo pa yan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng mga bata na to at parang masaya pa sila. So, ang nangyayari dyan, Mr. Chairman, nagkakagulo sa ilalim ng puno. Nag-iikot ako, nagra-rounds. Kala ko kung ano yung pinagkakagulo, kala ko Hinebra. Yung pala kasi mga lalaki nag-uusap-usap, sisigawan. Nakita ko may ganong video. Sabi ko, napakasakit bilang ama ng paaralan. Sabi ko, nasaan na yung moralidad ng mga bata na to? Tapos, nagkakatuwaan pa. And one of the viewer, performer. Sabi ko, ito lang to kasi yung bawal na kasing mangutos ngayon saka yung manghila ng patilya. Ito po yung school discipline versus child protection policy. Nung mga nag-aaral tayo, yung mga aminin natin, yung mga ganito, Voltes 5 ang pinanood. Meron tayong face the wall, nag-i-squat po ako. Ang nanay ko po ay guro din. Pag umuwi akong na-squat, nagupitan, napalo, susumbong ako sa nanay ko. Sabihin ng nanay ko, buti nga sa'yo. Disiplina yan. Ngayon po ang bata, pag napagalitan, kinabukasan may 888 na ako kay Attorney Esperanza. Meron na ako sa DepEd. Naubos na po ng mga punong guro ang numero ng 888. 999 na po kami. Monthly, sumasagot po kami ng mga anonymous complaints na just in the performance of our duty. Ito pa po ang isang masakit na katotohanan. Nawalan po kami ng mga guidance teachers, guidance advocates. Kaya po kami ay naninikluhod sa ating butihing chairman. Sana po maibalik. O kung hindi man po, kung ang guro ay na-designate na guidance advocate, mabawasan o ma-full-time sila as guidance teachers. Mawalan po sila ng teaching load. Kasi po, 2 oras lang sila ron. Minsan mangyayari, sama-sama mga estudyante pag nag-away-away, yung guidance, uuwi na lang Sir, ayoko na po. Mag-e-empake na ako.
para muna akong pinapatay sa dami ng cases. Gusto ko pong ipaalam, itong child protection policy ay napakagandang pag binabasa. Pero nawalan po tayo ng teacher protection policy. Kaya ang ginagawa po ng mga guro ngayon, sir, Mr. Chairman, pag nakakita po ng batang sumusuway, gusto man pong hawakan, pigilan, tumatalikod na po. Kasi kesa sawayin nila yung mga bata, baka makuhaan sila ng camera, ng video, although lumabas na yung DepEd order na ipinagbabawal ang cellphone, pero dahil dito sa pandemic, kailangan natin ng communication, hindi po namin maipagbawal. Nami-misconstrue po. Pag hinawakan ng guro ang bata, didisiplinahin, pipigilan, na-upload po ang teachers na nagiging abusado gaya ng sinabi ni ma'am. Kaya po ang gagawin ng mga teacher ngayon, sa takot na makasuhan sa 888 o magkaroon ng grave abuse of authority, tatalikod na lang po. Pupunta sa office ng principal o sa faculty room, pababayaan na lang kung ano ang nangyari. Yun po ang mga senaryo sa paaralan. Salamat po. Thank you, thank you. And that's why kanina ang tinatanong ko yung bilang ng guidance designate. Kasi aminado tayo na kulang talaga ng guidance counselors. At bago lang yung bagong batas natin, yung Mental Health in Basic Education Law, kung saan tinaasan na natin ang sweldo ng guidance counselors from 11 to 16. So attractive na yan. At pwede na rin tayong kumuha ng psychologist. No? Kasi pwede naman sila mag-perform ng halos kaparehas na responsibility. Pero it will take time. No? It will take time. Hindi yan bukas babahain na tayo ng guidance counselor. So in the meantime, I want part of our recommendation to DepEd is to take a look at this guidance designate and advocate. Maybe we can increase the number depending on the size of the school by fixing the ratio. Kasi base doon sa reports na nakita namin, effective yung guidance designate kasi in the case dito kay Ma'am Romano, talagang pinuntahan ng estudyante yung guidance designate. So alam niya kung saan siya pupunta. So, pero ang nangyayari nga ngayon, dahil nga teacher rin siya, may teaching load siya, hindi siya full-time o hindi nabibigay yung mas malaking oras. So part of our recommendations is to review the ratio of our guidance designate and guidance advocates para mas marami pa tayong pwedeng i-designate sa mga eskwelahan natin in the meantime na wala pa tayong guidance counselor. Temporary lang naman to, no? Stopgap measure lang. Kasi importante talaga na may pupuntahan yung bata at may kakausapin. At nakita namin effective no? Na effective siya dahil alam ng bata kung saan siya pupunta. Yes, Dr. Romano, go ahead. Dito po sana po matulungan nyo kami dito kasi nagkaroon po ng DepEd Order number 2 series of 2024, yung pong immediate removal of administrative tasks of public school teacher. Kasi po, siguro isa sa magandang nangyari sa school, nung hindi pa po yung nangyayari insidente na yan, meron po kaming OIC, teacher in charge sa bawat floor. Especially kung recess time. So, yun po ay dati pong trabaho pa rin ni teacher or kung vacant si teacher. So, meron po kaming schedule. Kaya po, wala kaming mga insidente na ganyan. Pero po dahil po dito sa immediate removal ng administrative tasks para po sa mga public school teacher, wala po kaming nagawa kundi sumunod. Kung vacant naman po si teacher at okay naman po, hindi naman po siya 6 hours na nagturo, halimbawa 4 hours lang po siya sa araw na yon, ano naman po ba yung isang oras na ibibigay niya para doon sa floor? Meron po kaming table doon na magkabilaan na nandun po si teacher. Sana, malaking tulong po yun Wala po talaga kaming insidente. Especially kung recess time, ay meron man lang teacher. Kasi yung iba pong teacher, ayaw na po nilang mag-stay pagka-recess sa room. So at least kahit sa corridor, meron 2 teacher dun sa right and left wing, siguro po
hindi naman po napakahirap yon para sa part ng mga teacher at nakita po namin kung gaano ito ka-effective sa pagkontrol ng mga bata kasi po kung mayroon pong authority na nandoon habang sila ay nagre-recess, mas organized po sila, hindi po sila nag-aaway. Gayon po sana po, ito pong immediate removal ng nung tinatawag ng administrative task. Okay lang naman po sa mga teacher kaya lang po lahat na lang po ay gusto, hindi po pwedeng turo lang si teacher. Kasi kailangan din pong maging modelo. So kailangan din pong authority, nagga-guide sa mga bata, hindi po yung mismong turo lang. Siguro yung po, sana po'y matulungan nyo rin po kami doon na hindi naman po na talagang lahat. Ibig sabihin dapat po may responsibility si teacher. Parang pong ganon. Hindi po kinakailangan kung hindi naman po 6 hours yung teaching load niya sa araw na yon. Sana po pwede naman po sana yon. Well, ako ay to be honest, so I support that removal of administrative responsibilities of a teacher. I support that. Pero andito rin ang DepEd, so alam ko meron yung operational repercussions, no? Kasi si principal ang may responsibilidad sa pang-araw-araw na operasyon ng eskwelahan, no? Including maintaining order in the school, inside the school. So again, no, I'd like to recommend to DepEd to maybe come up with a gradual removal of those administrative responsibilities, especially when it concerns peace and order, no, inside the school, or the maintenance of order in the schools. Kasi nga, kagaya ng nasabi ni Dr. Romano, may impact yan doon sa kaayusan sa loob ng eskwelahan, no? So just review that as well, no? Part of our ito namang ginagawa natin is to learn from actual experiences, no? And since nangyari to sa ating mga eskwelahan, out of the 45,000 schools, it's good to use this experience as a case study to improve.